Produksyon ng gulay sa Mangaldan, Pangasinan tumaas dahil sa pag-uulan. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, magandang epekto ng pag-uulan sa mga taniman ng gulay sa Pangasinan dahil kasi sa pag-uulan ay bahagyang tumaas ang produksyon ng gulay sa ilang bahagi ng probinsya. Dahil sa matinding init ng panahon, nakadepende na sa mga water pump ang ilang magsasaka para mapatubigan ang mga pananim na gulay at mais sa Mangaldan, Pangasinan. Pero kung tutuusin, hindi pa rin daw sumasapat ang patubig mula sa water pump. Ang resulta, natutuyuan ang mga pananim na nagiging dahilan ng pagkalugi ng ilang magsasaka. Doon kami nalulugi, ang mahal ng patubig tapos mahal ng krudo. Malaking bagay para sa mga magsasaka ang naranasang pag-uulan simula pa noong nakaraang linggo na isasalba kasi yung mga pananim na natutuyo na dahil sa sobrang init ng panahon. Bunsod ng pag-uulan nitong mga nakaraang araw, tumaas ang produksyon ng gulay sa bayan. Nakatulong daw ang pag-ulan para mapatubigan ang mga natutuyong taniman. Kaya nagawa pang maisalba at anihin ng mga magsasaka ang mga gulay gaya ng pechay at talong. Siyempre, kailangan din naman Natan sir. sa lugar namin. Oo. Bali-bali. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, masasabing maganda at maayos ang supre ng gulay ngayon. So far yung gulay okay naman, walang problema. Ilang araw na rin bahagyang bumabang presyo ng ilang klase ng gulay. Sa ngayon, nasa 55 pesos ang kada kilo ng talong, habang nasa 60 pesos ang per kilo ng ampalaya. Bumaba rin ang presyo ng kamatis, na ngayon ay nasa 30 pesos per kilo. Chris, ayon sa Pag-asa, asahan daw na hanggang sa mga susunod na araw ay maranasan pa rin ang pag-uulan dulot ng localized thunderstorm. Bukod nga sa localized thunderstorm, kabilang din sa mga dahilan ng pag-uulan simula pa nung nakarang mga araw ay bunsod ng binabantayang dalawang weather system sa bansa. At ayon nga sa Pag-asa, Chris, itong localized thunderstorm ay karaniwan pa rin na na-experience kahit panahon ng dry season. Sa third week ng May ay asahan daw na maranasan na yung transition mula sa easterlies to habagat. Habang sa buwan naman ng Hunyo ay yung possible na declaration ng panahon ng tag-ulan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.